Good day sa inyo, netizens. May bagong motor na naman nga ako natuklasan. At ang design nga daw nito ay hango na kung tawagin ay stealth aircraft. Papasa nga kaya sa inyo yung kanyang looks, design, specs and features, TVS NTORQ 125cc. Totoo narinig nyo, meron pang isang pumapasok sa kategorya ng 125cc na maaari nyo pagpilian kung ito yung gusto ninyong displacement dahil kagaya nga ng lagi ko sinasabi, 125cc is always the sweet spot para sa ating kalsada. Sapat lang ang power and torque, matipid pa rin sa gasolina. Para sa mga hindi nakakaalam sa inyo, netizens, ang TVS ay isang kilalang Indian brand at very reliable din ang kanilang manufactured na mga engine and motorsiklo. Kung familiar nga kayo dun sa Bukyo or Tuktuk na TVS ay napakarami at laganap na ang mga gumagamit nito. Pagdating sa reliability ng engine, walang duda. Ngayon, pag-usapan naman natin yung design or yung kanyang looks. Kung mapapansin nyo, para siyang may kahawig or kapatid na ibang 125cc sa ibang brand. Kung alam nyo yung sinasabi ko, comment nyo na lang sa ibaba. Pero this one, kung mapapansin nyo, mas rounded yung shape niya. Pero meron din siya yung katuwaan nga nila sa internet na parang turn signal sa itaas na nagsisilbing mata at yung headlight niya na parang bibig. Yun yung laging sikat na memes before, diba? Sa ibang brand. Hindi ko na lang babanggitin pero pero this one, mas welcoming for me yung kanyang looks. Kasi bilugan nga siya. Bulb type pa po yung kanyang headlight. Pero natuwa naman ako dun sa bandang fender niya. Kasi parang sobrang compact nung kanyang looks. The paint job is good. The decals, depende na yan kung ito ay type nyo ba bilang design or bilang nakakabit na sticker sa kanya. Meron tayong matte na fairings. Pero dito sa gitna, kung makikita nyo, merong mga glossy finishes. Hanggang sa itaas, sa pinakamanibela, may mga glossy fairings din na parts. Meron din siyang unique 3D NTORQ logo. Aside sa kanyang signature T-lamp, meron din siya parang grills doon sa katabi ng kanyang taillight. And kung tawagin nila ay afterburner style rear vents. Parang kadugtong nung design yung kanyang pinaka-turn signal. Sobrang stylish niya pagdating sa likurang bahagi. LED na po yan. Meron din siyang nakahiwalay na plate light para sa ating mga plaka. Sa unahan, meron din siyang TVS na emblem. Sa gilid, decals na NTORQ nakasulat. Nakalagay yung kanyang displacement which is 125cc. FI na po siya or fuel injection na kaya tumasabay na rin pagdating sa patipiran sa gasolina. In fact, kaya daw netong kumonsumo ng 54.33 kilometers per liter. Still may vary, of course, depende sa inyong throttle habit and sa road condition. Plus, idagdag mo pa na meron siyang 5.8 liters na fuel tank capacity. Malayo na mararating mo bago mo maubos yung gasolina na yon at magpa-refill ulit. Nasa labas na rin po yung kanyang fuel cap. Pag magpapagasolina ka, hindi mo na kailangan buksan yung inyong compartment. It can give us more space pagdating sa seat storage. 20 liters of seat storage capacity. May ilaw siya, so kapag may documents kang titignan or hahanapin kang mga gamit doon, makakatulong to, lalong-lalo na kapag nasa sobrang dilim tayong mga lugar. Plus, idagdag mo pa na meron din siyang charging port. Make sure lang na doble ingat kapag mag-charge sa loob ng compartment dahil of course, umiinit din ang upuan, di ba? Siguro may mga gamit muna ako sa unahan na unang ilalagay bago yung pinaka-smart device ko. Just for safety. Baka mag-overthink ka, sumabog bigla. Meron din siyang TVS na decals sa may gilid ng bangka. And kapansin-pansin din yung kanyang Batwing style daytime running light para siyang pakpak ng paniki. Very stylish yung kanyang hawakan ng angkas na kung tawagin nila ay sporty split grab rail. Para lang siya may sungay doon na dalawa. Yung astig niya na tambucho, ang tawag doon ay sporty stubby muffler. Metal material ng konti sa ilalim, tapos very stylish siya na heat guard. Makikita mo rin yung kanyang reflectors para may added visibility tayo sa gabi. Pagdating naman sa upuan, may konting hulma siya na medyo nakaangat, parang stopper dun sa pinaka-driver. At the same time, may red stitches din to, so super premium ng datingan. Yung medyo gilid na bahagi niya ay parang carbon style na leathers. Pagdating sa upuan, hindi mo na halos kailangan magpagawa ng mga aftermarket. Kasi stock pa lang, super stylish na. May nakahulman na separation for the driver and the pillion ride, kaya magiging comfortable talaga ang biyahe nyo, even if lagi kayo may angkas. Sa makina naman, meron tayong single cylinder, 4-stroke, air-cooled, 124.8cc to be exact, 3-valve, hindi lang siya 2 valves ha, 3 valves po siya. Automatic yung kanyang transmission. And ayon sa kanilang website ay kaya daw nito mag-top speed na hindi naman ganun kabilis pero sapat na para sa speed limit natin dito sa Pilipinas na merong 90 kilometers per hour. But I think pwede pa namang mas bumilis pa doon. Depende na lang of course sa magdadrive. Yun ay resulta ng maximum power na 6.9 kW at 7,000 RPM and maximum torque 10.5 Nm at 5,500 RPM. Sa suspension naman, meron tayong telescopic sa unahan at naka-single shock naman tayo sa likuran with
hydraulic dampers na siya. TVS, baka naman, pa-test drive. Para makapagbigay ako ng feedback kung kamusta ba yung kanyang suspension. Pantay ang wheels niya sa unahan at sa likuran. Meron siyang 12 inches wheels and for the tire size, sa unahan meron tayong 100 by 80 at sa likuran naman ay meron tayong 110 by 80. Sa braking system naman ay naka-disc brake na tayo sa unahan at naka-drum brake naman sa likuran. Bold chunky tires. And magagawa niyan, syempre dahil matataba nga yung mga gulong, kahit yung mga maliliit na bato sa kalsada ay hindi niya masyado iindahin yan. Sa ganitong segment ay wala pa siyang ABS. At wala din siyang feature combination brake system. Regular or standard braking system lang yung aasahan nyo sa motorsiklo na ito. Hindi naman siya designed na magmabilis, kaya okay na yon para sa kanyang build. Isa pa sa pinagmamalaki niya yung kanyang digital meter panel na merong gaming console inspired speedometer. Kaya kung makikita nyo parang sa mga games yung kanyang speedometer, napaka-astig tignan. At ang malupit pa sa kanya netizens ay meron siyang Bluetooth connected speedometer. Pwede ka mamili kung i-street mode mo ba or i-sport mode mo. Siyempre, pag street mode ay yung regular na power output niya. And of course, kapag naka-sport mode ay it will give you an additional torque para sa mga adrenaline junkie natin dyan. So, yung full digital console niya ay nagko-consist ng a total of 60 features. So, ganun ka-detalyado yung kanyang meter panel netizens. Disusi pa ang isang to, hindi pa siya keyless system. Pero kapag gusto mong buksan yung fuel tank at saka yung upuan, ay meron pa siyang isang susian sa may bandang ibaba ng upuan. So, kapag pinihit mo siya pakaliwa, bubukas yung fuel tank, and then pag pinihit mo naman pakanan, ay bubukas yung mismong seat storage. How I wish in the future, maging convenient na rin siya na doon na lang din binubuksan sa susian mismo sa harap. Syempre, it's not a big deal naman para sa iba. Pag trip nyo yun, goods pa rin naman siya. Very spacious din yung kanyang step-through na footboard. Marami kang pwedeng ilagay na gamit, especially kung gusto mo itong gamitin pang grocery or pang araw-araw. Pwede mo itong maging katuwang kahit sa hanap buhay. Of course, meron din siyang hook doon para pwede mo isabit doon yung inyong mga pinamili. Hindi nila sa atin to coming from other country kasi meron siyang abang na kabitan ng plaka sa unahan. At diba sa ibang countries ay meron ng plaka sa unahan. Pagdating naman sa ground clearance, pwedeng ito kahit sa mga lubakan at saka sa matataas na humps. Meron itong 155 mm at meron naman itong weight na 118 kilograms. Daman-daman mo na lapat ka sa lupa dahil sakto yung bigat niya para sa kanyang category. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang side mirrors. Super sturdy ng feeling niya. Super convenient din at lagi ko hinahanap sa isang motorsiklo na meron siyang park brake lock na kung saan kapag naka-engage ito ay hindi iikot yung rear wheel natin para hindi mo maatrasan yung mga nasa likod mo kapag nasa traffic ka or kapag magpa-park ka. At available siya sa 4 na kulay. Matte red, metallic blue, metallic gray, at saka may metallic red. Alin sa 4 na kulay na yun ang favorite nyo? Comment nyo nga sa ibaba. At syempre, yung mga specs and features na yun comes with the price. Ito ngayon ay nagkakahalagan 71,900 pesos. Very competitive naman yung kanyang price point para sa kanyang competition. Nagustuhan nyo ba ang motorsiklo na ito? Ano yung mga points for improvement nyo kung kayo yung tatanungin na gusto nyo idagdag sa kanya? Anong favorite part nyo sa motorsiklo na ito? Comment nyo nga sa ibaba. Kung gusto nyo ito, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.